Okay, so isa na namang crop yung pag-uusapan natin ngayon. This time yung parsley. Kasama siya sa herbs. Yeah, kasama siya sa herbs na ginugro nila Sir Johnny dito sa farm. Kasama natin si Sir Johnny Marcos. Andito pa rin tayo sa Mangkayan. Sir, pag-usapan natin yung parsley. Kakaiba to, sir, no? Iba yung cultural management niya compare to lettuce and broccoli kasi ito ay isang perennial crop. Yes, sir. Sir, when we say perennial crops, can you explain to our audience po? Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Last November 2023, nakuha ko natin yung 1 million subscriber ng Agribusiness How It Works. At 1 week after, na-receive po natin itong plaque. Alright, so bubuksan po natin. Tadaan! Ganda. Laki pala. Presented to Agribusiness How It Works for passing 1 million subscribers. Sabi natin dati na magkakaroon tayo ng meet and greet pag nakuha natin yung 1 million subscribers. So medyo natagalan lang po tayo. In fact, nasa almost 1.1 million subscribers na po tayo. Pero itutuloy na ho natin. Mangyayari na po yung grand meet and greet natin sa August 18 sa Quezon City. Open po yan sa lahat ng subscribers na gustong dumalo at i-invite natin yung mga resource persons natin o mga naging guest natin sa agribusiness. So for details, pwede kayong mag-text sa 0917-827-7770. Or pwede kayong mag-message sa Facebook page ng Agribusiness. Kita-kita ho tayo. Sinasabi natin perennial, umaabot siya ng taon. Taon. Yes, mga sir. 1 year, 2 years, Or sir. more than. Yes, or sir. more than. Depende Ayan. doon sa health ng Plant. tanim, sir. Yes, sir. Oo. So ito yung hindi ka tanim ng tanim. Isang tanim, matagalan. At tuloy-tuloy harvest. Yes, sir. Paano, sir, yung manner ng pag-harvest ng parsley? Okay. Pag yung stalk ay fully developed na, yan na yung right time na pinipitas, sir. Kung mahaba siya at broad yung mga leaves niya. So, yan ang time na na-harvest. Kaya hinihintay muli kung lalaki yung ulit. mga new shoots. Pero dito, ginagawa namin twice a week ang harvest, sir. Twice a week. Yes, sir. Nang tuloy-tuloy all year round yan, sir, na twice Yes, sir. a week nag-harvest ka. Yes, sir. Wow. Dahil syempre kailangan kasi niya ang pangangailangan ay mas maliit. Kaya pwede siyang kahit ganito lang, I mean, yung space Yung dito space. ay maliit lang, Apo. pwedeng Enough maging na doon sa need. 2 times a week. Sir, Oo. dahil yung need naman ay hindi Ganun kalaki. Yes, sir. Okay, sir. So itong part ng greenhouse na to, ilang square meter po itong natamnan ng parsley? Perhaps more than 100 square meters. Siguro. 100 square meter lang. Yes, sir. Okay. And ano na po yan, sir, no? Dahil ito ay dagdag lang sa mga crops ninyo. Itong 100 square meter, kumbaga kumikita na rin ito. Yes, sir. Enough na to, itong 100 square Yes, meter. sir. Ayan. Yun po kasing paggamit ng parsley. For the longest time, sa akin lang, sir, kwento ko lang. It's okay, For sir. the longest time na nakikita ko yung parsley, hindi ko kinakain. Andyan lang siya, nakadecor sa plate, ganyan. Tapos tinatabi mo lagi. Tapos one time, yung daughter ko gumawa ng dip sa salad or dip siya ganyan. Linagyan niya ng parsley.
That's the first time na natikman ko. Masarap pala yung parsley. Masarap pala yung parsley. Hindi pala palamuti, sir. Hindi pala palamuti. At konting-konti lang yung ilalagay mo. Talagang strong yung taste, yung aroma. Yes, sir. Wow. That's the ano po siguro yung reason kung bakit konti lang yung need sa parsley. Kasi yung isang stock, hindi mo mauubos yun eh. Okay. Konting-konti lang talaga yung gagamitin mo. Yes, sir. What you after is the aroma. Okay, so unahin na natin yung pag-harvest. Pakita natin ano yung right na stock na pwede nang i-harvest. Tama ba, sir? Ang assumption ko, mag-start ka syempre doon sa pinakailalim. Yes, sir. But ano po yung eksaktong size ng pwede nang i-harvest? Depende kasi yun doon sa requirement ng market. Okay, pero sa amin, sir, yung ganito na, which is Ito. perhaps ito, mga 11 inches 11 inches. from the base. Okay na ito, sir. Tama na ito, sir. So, katulad ng ganito, maiksi pa siya, sir. Ito Pero maiksi. ito mas maraming dahon at mas mahaba. Yan, sir, yung pinipitas namin. So by the way, pag pinak na to ni grocery, ni supermarket, parang by the grams, malilit na grams lang. Kahit doon sa Balintawak, when you go to Balintawak, naka-bundle yan. Okay. Na maliliit lang. Agad, sir. Opo. Yeah. Yan. Hindi kasi namin alam kung pagkatapos na na-ship namin kung paano nila pinapak. Yan. Yan, sir. Siguro mga isang supot sa supermarket, mga 3. Okay. Ayun, sir. Sa Balintawak mas marami. Mga 6 siguro. Pero smaller. Smaller yung tangkay. Okay. So pinuputol nila, sir. Yes, sir. Baka pinuputol nila dito. Yan. Pero dito sa field, sinasama na namin, sir, yung stock niya. Yung buo. Yes, sir. Sila na magkakat. O, sir, mas maigi yun dahil pag isasagad na namin, ang mangyari, kung puputulin nila muli, dahil syempre sa shipping, maaring mag-iba ang kulay nito pagkaraan yes, sir. Ilang araw. And palatandaan din ng buyers na alam niya na bagong harvest. Kasi yes, nandito siya sa dulo. Yes, sir. So pag kinat mo na kasi yan, posibleng tinanggal mo yung dulo para ayaw mo makita na hindi siya newly harvested. Possible, sir. Ayan. So yan mga technique ng mga buyers. Okay, sir. Dahil alam na natin siya na perennial, ang kagandahan nito, hindi ka tanim ng tanim, hindi every after 30 days or 45 days or 60 days magtatanim ka ulit. Ito, 1 year, 2 years, 3 years. Hindi naman siguro, sir, abot ng ganong tagal. 1 year lang, sir. Yeah, or just a few months. 1 year and 3 months to 6 months. Or 1 month, ganun, sir. Ganyan. 1 year and 1 month. Okay. At least, sir, malaking ano yun. At least hindi kayong napapagod na tanim ng tanim. Tama, sir. Ayan. Dahil pangmatagalan siya, may mga nauunang, kagaya na in-explain ni sir, may mga nauunang namamatay. So, hinahayaan lang nila. Until such a time na mas marami na, sir, yung namatay, and then that's the time na magtanim kayo ulit. Na namin. I-discard nyo siya ng buo. Or, ang gagawin namin, kung nakaplan na by next month ay tatanggalin na, may nauna ng tanim, sir. Yeah. Upang sa ganun, pag na-discard na itong pinagkukunan, at least may susunod muli na pagpipitasan, sir. Para tuloy-tuloy pa rin yung yes, sir. harvest. Kung pwede, hindi na antala. Okay, sir. Start tayo, sir, sa planting. Ano po ang tinatanim? Seeds ho ba? Seedling, sir. Seedling. Doon sa nursery, katulad ng romaine, after na nalagyan ng mga potting tray ng seedling media, so inilalagay yung mga punla ng parsley doon sa individual holes ng tray. Yung tray. Okay. So, pag mga 30 days na siya, tinatransplant. Dito na? Yes, sir. So, 30 days siya sa nursery? Yes, sir. Ano po ang management dun sa nursery?
ng seedlings? Oh, so i-involve niya, sir, yung proper watering and yung protection from pests and diseases. Ganun, sir. And at least in the middle, mayroon ding pataba na ilalagay upang sa ganun maging healthy yung seedling, sir. So the same inputs there, yung NPK and micro elements, sir, the same? Dito na sa field, sir. Dito na sa field. Yes, Dito sir. na sa field yon. Yes, sir. Pero dun sa nursery, Okay, mayroon din kasi mga bio o kaya yung mga organic foliar. Yan yung ibang ginagamit, sir, sa nursery. okay. So, pag na-transplant na dito, so, katulad din ng ginagawa namin sa other crops na land preparation muna, na lalagyan ng compost chicken manure na rototibit yun. Then, Lime kung kailangan. Yes, sir. Na i-flat na yung area, na i-lay down yung mga drip lines. O, sir. Tapos pinapatuloy yung tubig. Then, tinatanim yung parsley, one seedling per hole, sir. Per hole. Doon sa hole ng drip line. Tinatapat yung seedling ng parsley sa bawat hole, sir. Okay. So, ang ginagawa namin, constant din na dinidiligan at nalalagyan din ng fertilizer. Yes, sir. Ang paglalagay po ng fertilizer, ganun din, weekly, sir? Fertigation. Yes, sir. Fertigation, Yes, weekly. Sir. Yes, sir. Ang irrigation, daily. Yes, sir. Okay. Tapos po, gaano katagal itong parsley bago ka mag-start, mag-harvest ng stock? After 30 days na pwede na, sir. 30 days lang, sir? Yes, sir. Wow. So, starting from 30 days, twice a week for the whole year. Tuloy-tuloy na yan. Yes, sir. At ano po ang management dito, sir? Aside from fertigation, irrigation? Doon sa pest and disease control, ganun din, sir, na-observe dito sa parsley. Yung protection from pest and diseases, sir. So, organic din po, yung mga Yes, inputs. Okay. Of course, Ginagawa pa. weed management. Katulad Weed sa management, bangka. oo. Mayroong times na may nag-appear na ganito, may drying of the leaf. Kaya ito yung napoprone, sir, tinatanggal yung mga ito. Ito, Kung sa ganun, at least ito yung mga pinunoprone. magkakaroon ng space doon sa mga bagong shoots na lalabas, sir. Ano po, sir, ang cause nito? Bakit nagkakaroon ng ganito? Yung drying. Kung minsan, sir, maaaring hindi nabantayan yung supply ng tubig. Nasobrahan. Hindi, sir. Hindi nagdik. Nakulangan. Kung minsan may sunburn, tip burning, very caused by doon sa lack of water. Ganun, sir. So, ang management talaga, sir, the more na tinatanggalan mo siya ng stock, the better. Yes, sir. Dahil umuusbong yung mga Umuusbong. bagong shoots mo. Dahil pag pinababayaan na yung old leaves na nagpe-prevail, nahihinder, sir, yung Pagbago. pagbulas ng mga bagong shoots. Ayan. Sige, sir. Sir Johnny, ano po mga kailangan nilang tandaan para maging productive yung kanilang parsley farm or garden? Okay. Yan, sir, yung tungkol sa pag-alis ng mga undesired leaves at yung yung proper harvesting na dapat kung maayos na yung dahon, i-harvest na para lalabas yung mga bagong shoots. Yes, and ito yung sa care management, yung sa damo, sa pag-spray, sa fertigation, sa water management. Ganun, sir. Alright. So, yan po. So, nalaman na natin yung tungkol sa parsley. Ang last episode natin, papa-experience na natin sa team natin ang harvesting. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.